Sino nga ba ang makakalimot sa milyon-milyong dolyar na halaga ng mga alahas ni dating unang ginang Imelda Marcos? Plano po ngayon ng PCGG o ng Presidential Commission on Good Government na i-exhibit ang mga alahas na yan na ilang dekada na ring nakatago sa Bangko Sentral mula nung nasikwester sa pamilya Marcos. May report si Cara David. Nakatatak na sa kasaysayan ng February 25, 1986, ang huling araw ng EDSA Revolution, ang araw rin ng lisanin ng pamilya Marcos ang Malacanang matapos ang 20 taong panunungkulan. Lumipad patungong Honolulu ang pamilya Marcos, bitbit ang ilang kahon ng mga nakabultong pera at alahas. Pero hinarang sila ng US Customs at sa loob ng mga kahon, nakakasilaw na diamante at mamahaling bato ang nakita. Ang ternong ito ng brooch, bracelet at earrings nagkakahalaga raw ng $1.4 million. Ang napakalaking rare Burmese ruby pendant na ito, $290,000 daw ang halaga. Ilang araw matapos umalis ang pamilya Marcos, nahuli naman ng Philippine Customs ang Greek national na si Demetrio Romeliotes, kaibigan umano ni Imelda Marcos. Patungong Hong Kong, si Romeliotes bit-bit ang male-maleta ng mga alahas. Si Diana Limhoco ang isa sa photographers na nabigyan ng pagkakataon na makunan ng litrato ang Romeliotes collection. Nakakalula raw sa laki ang mga alahas. When they started to pull them out of the suitcases, the larger pieces came out. It was quite mind-boggling. I mean, they're quite beautiful and large. Nakakalula, they were beautiful. And they were still beautiful pieces of art. Ang diamanting bracelet na ito na gawa ng Bulgari, may price tag pa na $1 million. May neck pieces din na tagtad ng mga diamante at mamahaling bato at mga alahas na nakakalula sa laki ang mga bato. Bukod sa mga ito, may mga alahas pang nakuha sa Malacanang pag-alis ng mga Marcos. Ang sapphire and diamond necklace na ito, $220,000 o mahigit 9 million pesos daw ang halaga. Ang gold belt na ito, $15,000 naman. Ilang dekada nang nakatago sa loob ng vault ng Bangko Sentral ang mga alahas na ito. Pero balak ngayon ng Presidential Commission on Good Government o PCGG na i-exhibit ang mga alahas sa publiko. We want to promote transparency. Kapag sinasabi ng ibang tao, meron daw mga nawala, mga ganyan-ganyan. Ang gusto namin gawin, ipakita kung ano man yung mga ito, ibibigay yung listahan na nakuha namin when we came in during the term of President Aquino. And then kung may nagsasabing meron na wala, sabihin nila. Ayon sa PCGG, noong 2001, tinatayang nasa $10 to $20 million ang estimated value ng mga alahas. Desidido ang PCGG na ipasubasta ang mga alahas. Umaasa sila na sa pamamagitan ng public exhibit, lalong tataas ang interes dito. Ang perang malilikom, maaari raw gamitin sa pagpapatayo ng mga eskwelahan, kalsada at ospital. Ang problema, marami pa ring balakid sa legalidad. Pinipigilan kasi ng pamilya Marcos ang pagsusubasta sa mga alahas. Kasi kinokontest pa specifically yung Malacanang collection, yung ownership, no? So tapos meron ding issue with respect to yung sa Remoliotes collection. Sabi ng Bureau of Customs, pwede lang yung ibenta dito sa Pilipinas. Pero kasi pagka dito lang sa Pilipinas, baka yung value hindi natin ma-fully realize, no? Pero meanwhile, it's just gathering dust in the storage of the BSP. Why don't we show this to the world? Batid ng PCGG na malaking security risk ang ilabas sa publiko ang mga alahas. Kaya balak nilang gawin ng exhibit sa Metropolitan Museum sa loob ng compound ng Bangko Sentral. Ito raw kasi ang museum sa bansa na may pinakamahigpit na seguridad. Cara David, GMA News.